Son of God and living Word, Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful
holy. You are so holy, holy, holy. You are so holy, faithful. You're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Ang aking kalooban sa buhay ay nahihirapan.
bahay na. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God sa mga buhay niyong mga anak. At talaga naman kung hindi si Lord ang gumawa, gumalaw, ewan ko lang. Kasi ang mga salita ng Diyos talaga ang pinaka dahilan kung bakit tayo nagkatagpo sa lugar na ito. Bakit ang DLS pinanganak dahil galing na yan sa puso ng Panginoon at alam ng Panginoon kung sino yung kanyang aabutin. Alam ng Panginoon kung sino yung sa Kanya. Kaya nga po, niloob ng Panginoon na loobin na kayo ay katagpuin sa pamagitan ng tinatawag na Gathering of Hearts. Lagi kong binabanggit na ang DLS o Daily Life Sharing na program ay programa ito ng Panginoon sa cloud. No, the word of the Lord, the message of the Lord in the cloud. Kaya dito makikita nyo po kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya talagang patuloy tayong manalangin, lalapit sa trono ng Diyos. Matuloy tayong manikluhod. Tuloy tayong magpakumbaba. Manikluhod, magsusumamo sa Panginoon. Na pagpalain ang ating mga buhay, pamilya. At pagpalain din ang ating bansa. Palain ang ating bansa. At ilayo sa lahat ng uri ng gawa ng masama. Ilayo ang ating bansa sa lahat ng uri ng gawa ng masama. Pagpalain ang ating presidente, ang ating pagpalain ang ating lahat ng mga namumuno na ang Diyos talaga ay kumatagpo sa kanila. Kaya pagtulungan natin, abutin natin ang ating bansa. Tuloy nating pagpalain sa inyong mga panalangin. Huwag ilayong ipanalangin ang bansa. Panalangin ang bawat namumuno. Bigyan ng lakas na tayuan ano ang katotohanan sa ikabubuti ng ating mga kababayan. At kahit tayo pinagpala, kung ang paligid ay di pinagpala, wala pa rin. Kaya meron pong tamang lugar sa tamang tao, sa tamang mensahe, at sa tamang panahon. Kaya ikaw pinagpala, kung di naman pinagpala ang tamang lugar, wala din. Kaya kung ikaw naman pinagpala, wala rin sa timing, wala din. Kung ikaw pinagpala, wala rin tamang tao para buhusan ka ng karunungan, kaalaman. Yan sinasabi ng Jeremiah 3:15. I give you shepherds or pastor after my own heart, that it may feed you knowledge and understanding. Kaya napakahalaga po ang mga setman. Napakahalaga po na may nagpapakamagulang sa buhay natin. At salamat sa programang ito, Daily Life Sharing. At hindi po basta-bastang dumating lang po ito nang hindi po talaga nakalooban ng Diyos sa amin. Sa araw-araw pa lang ng paghahanda ng mensahe, hindi madali. Kaya pinagpala kayo mga anak, pinagpala kayong mga nakikinig, pinagpala tayo dahil kinatagpo ng Diyos ang bawat isa sa mga naniniwala at talaga namang sulit na binuo, inayos ang buhay, anuman ang distansya. Manalangin tayo. Oh, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay naninikluhod, lumalapit, nagpapakumbaba, na umaamin na wala kaming magagawa kung wala ka. Kaya Lord, hallelujah, patuloy kang maniahan sa amin, manguna sa amin. Ang iyong mga mensahe, Lord, ay tumimo ito sa mga puso ng mga inaabot ng iyong mga salita. O God, kasihan mo po ang iyong lingkod, abutin at loobin na ang iyong mensahe, Panginoon, ay dumaloy sa puso ng bawat isa. Buksan ang mata ng aming mga pangunawa at loobin na ikaw ang aming madakila sa lahat ng pagkakataon. Salamat, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah.
Oh, yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. All the glory belongs to you. In Jesus' name. Oh, amen at amen. Tila ka, Ama, dito sa puso ko. Ang iyong espiritu sa akin ay bumago. Kaungkagan at takot ay pinawi mo. Walang katulad ka sa buong mundo. Amen. Kalooban mo, Yahweh, aking ihahayag. Banayad kang magalit, lubos naman kung umibig. Karangalan ang kalikasan mo. Sapat ka na, O Diyos, sa buhay ko. Amen. Walang ibang nais kundi ang iyong wangis. Sa iyong pagbabalik ako'y nananabik. Amen. Sa puso ko'y ikaw lamang, Jesus, ang susundin. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin. Kalooban mo, Yahweh, aking ihahayag. Banayad kung magalit, lubos naman kung umibig. Kabanalan ang kalikasan mo. Sapat ka na, O Diyos, sa buhay ko. Walang ibang nais kundi ang iyong wangis. Sa iyong pagbabalik ako'y nananabik. Amen. Sa puso ko'y ikaw lamang, Jesus, ang susundin. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin. Walang ibang nais kundi ang iyong wangis. Sa iyong pagbabalik ako'y nananabik. Sa puso ko'y ikaw lamang, Jesus, ang susundin. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin. Walang ibang nais kundi ang iyong wangis. Sa iyong pagbabalik ako'y nananabik. Sa puso ko'y ikaw lamang, Jesus, ang susundin. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin. Amen. Sadya po, mga kapatid, na ito yung ating pinaka mataas na dapat mitiin sa buhay. Ang maging kalarawan ng ating Panginoon. Ang maging kawangis ng ating Panginoon. Kasi yan po talaga ang original design ng Diyos sa atin. To be like Him. No? To be like Him. Let us make a man in our own image. Yan na yung original na pagka-design ng Diyos sa atin, na tayo dapat ay maging great imitators.
Imitators of what? Imitators of Christ's image. Christ's character. Kaya kung makikita nyo po mga kapatid, sa mga panahong ito, mapapansin nyo po na ang ating pinagninilayan ay walang iba, kundi itong press on towards maturity. Lagi po nating pinag-uusapan ito ngayon. Di ko alam kung kailan ito natin matatapos. Pero nakikita ko po na napakalawak itong mensahe na ito yung panahon na kung saan kailangan din tayong magpursige. Kailangan tayong magkukumahog na habulin talaga ng sinasabi ng Hebrew chapter 6 na press on towards perfection. Let us go forth toward perfection. Kaya may kita nyo po na kailangan i-acquire natin yung habit na ito of good works. Kasi para di tayo maging unfruitful, sabi ng Titus chapter 3 verse 14. At kung iyong mababantayan na yung kingdom ng Panginoon ay makaka-inherit lamang ito ay sa mga taong fruitful. Sabi nga sa Matthew 21:43 na, therefore I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people producing the fruit of it. So, talagang hindi po ibibigay ng Panginoon ang kanyang kaharian sa mga taong natingga at walang kabunga-bunga. At talaga pong ibibigay lang ng Panginoon sa mga taong nagbubunga. Kaya mapapansin nyo po, sabi niya, He will give it and given to a people producing the fruit of it. Kaya nga, ito lang po yung may pangako na all these things shall be added. Ito lang po yung pangako, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yan po yung kanyang gustong ilatag dito sa lupa, kagaya ng sa langit. At ang tanging tao na magpaparticipate dyan ay ikaw at ako na taglay-taglay ang ugaling langit na kaakit-akit. Kaya po ito po yung ating dapat pagpursigahan in these last days. Itong end time harvest na ito. Kasi ang kaharian ng Diyos, yung the entrance of the eternal kingdom, doon sa 2 Peter chapter 1, verse 11, mga kapatid, yung entrance na yon ay nagre-required ng tamang qualities. Nagre-required ng tamang qualities. Kailangan meron po tayong quality para ma-qualified tayo ng Panginoon. So to be get saved is one thing. Ang maligtas ka, ang makaisa mo si Kristo Jesus is one thing. Pero ang lumago ka is another thing. Lumago ka is the most important thing. Kasi that is the only way, no, you can produce fruit. No, that's the only way na maging fruitful ang buhay mo. Kasi ibibigay niyan given to a people producing the fruit of it. Paano kung hindi ka talaga magbunga? Kaya nga po, sabi ng Titus chapter 3 verse 14, you must acquire that habit. I-acquire hanggang maging habitual natin yan. At sinasabi yan kasi talagang tayo, sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, we those who believe, ibig sabihin ng we ay tayong mga nanampalataya, are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Yan po yung binanggit niya sa Exodus 19. You are my great people. You are my possession. You are my kingdom of priests. Sino ang tinutukoy niyan? Dati, yung 12 anak ni Israel. Yung 12 anak ni Israel, sila po dapat sana ang maging kingdom of priests. Sila po dapat sana ang magiging God's possession. Ang nangyari po dahil sa kanilang mga pagkakasala, ang 12 na uwi sa isa. At sino po? Yun lang po ang mga Levites. Yan po ang napili na magiging isa sa kanyang magiging tagapamagitan sa tao at sa kanya. Kaya naging kingdom of priest. Mga kapatid, yung Levites na ito lang ang napili na kung saan yun nung panahon ni Aaron. Kung inyong mababantayan, himala pa nga yung napili yun eh.
Kung tutuusin, di sana eh. Pero kung ikaw magbabasa ng Bible, Bible ang nagsabi dito na mga kapatid, yung 12 ay tinawag na maging kingdom of priests. Bakit na pornada? Bakit na dismantle yon? It's because dahil sa kanilang kasalanan. Pinagpalit nila ang Panginoon sa tinatawag na gintong guya. Pinagpalit nila doon sa image nung ano na yon, nung tawag niyan ay yung image na yun ay pinagpalit sa gintong guya na nagsabi sila, ito ang nagligtas sa atin. Nasa Exodus po yan, chapter 30 plus. Nasa Exodus po yan na sila ay nagkamali po talaga. At dahil sa kanilang paglaban sa Diyos at talagang dahil sa pagkontra nila sa ginagawa ng Panginoon, kaya na-disqualified ang 11 na uwi sa isa na lang. Kaya ito po yung, He will give the kingdom, given to the kingdom to those who are fruitful, producing fruits. Sa bagong tipan, mga kapatid, ano namang ibig sabihin yan? Kaya nga po, nang dumating si Jesus, nang dumating ang ating Panginoong Hesus, alam nyo po, dating iisa lang, at ngayon ay dating exclusive lang sa mga Israelita. Ngayon po ay naging lahat ay pwedeng maging kingdom of priests ng Diyos. Tayo ang mga chosen generation as citizen of heaven because of the Lord Jesus. Inirestore niya. Nasa Colossians 3 po yan, verse 10 to the following. Inirestore niya na walang pagkakaiba nga ng Griego at ng mga Hudyo, walang pagkakaiba at makikita nyo po, mga kapatid, ang lahat tayo ay iisa sa paningin ng Panginoon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya tinawag tayong royal priesthood, a chosen generation, a holy nation, na wala na ho ang mga tinatawag na organization diyan, na wala na ho ang lahi-lahi, kasi tayo ay nag-ugpong sa iisang lahi na walang iba kundi lahi ng mga tagalangit, at si Kristo Jesus ang lahat na nakapaloob sa buhay ni Kristo Jesus. Kaya wala na pong tinatawag na mababa o mataas. Wala na po, mga kapatid, dahil tayo ay pinagtagpo, pinag-iisa sa isang katawan ng Panginoon. At tayo ay naghiwa-hiwalay na lang ngayon dahil lang din po sa pangalan ng name tag ng ating mga kanya-kanyang pangalan ng simbahan. Kung tutuusin, hindi po talaga dapat sana yan ang magpapahiwalay sa atin, sapagkat tayo po ay nakapaloob sa isang katawan na walang ibang katawan na yan, ang katawan ni Kristo Jesus. At sinasabi ng Hebrew chapter 3 na ang katawang tinutukoy na yan ay ang body of Christ, at ang body of Christ ay ikaw at ako. Tayo ang kanyang house. Tayo ang kanyang banal na tahanan. Kaya nga po, mga kapatid, sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 12, Gentiles, sabi niya, behold your good works and glorify God. Yung good works natin must glorify God. Kaya ito yung pag-aalok ng Panginoon sa atin, na tayo po ay papasok po talaga sa tinatawag na royal priesthood, royal marriage na piyesta. Mga kapatid, ito po ay royal marriage na piyesta, na bakit, mga kapatid? Sapagkat dati sa Matthew 22 verse 7, kung inyong mababantayan, but the king was enraged and he sent his armies and destroyed those murderers and set their city on fire. Kailan po ito nabuwag? Ito po yung temple dati na nabuwag, na talagang nauwi sa wala. Binuwag ito ng mga Romans noon yung 70 AD. At nauwi talaga ito sa wala. Kaya nga, mga kapatid, wala na hong lugar na temple na pwedeng pagsambahan ang tao, kundi nung dumating si Kristo Jesus, nagkatawang tao, wala nang ibang, the best na temple na gusto niyong panahanan, kundi ikaw at ako. Ikaw at ako. Kaya sabi niya sa verse 8 sa Matthew 22, then he said to his slaves, the wedding is ready. Now, listen, brothers and sisters. The wedding is ready. But those who were invited were not worthy.
Lahat ng imbitado hindi naging karapat-dapat. Bakit hindi naging karapat-dapat? Kasi wedding po yon na wala sila sa tamang kasuotan. Hindi po sila nagkaroon ng tamang kasuotan. Mga kapatid, kaya nga po, itong ating tinatawag na baptism na ito, walang iba kundi yung baptism na kung saan ikaw at ako ay talagang maporma ang wangis ni Kristo Jesus sa buhay natin. Kaya ikaw ang the best temple, the best place where God wants to dwell, where God loves to dwell. At bilang dwelling place, we need to be holy because God is holy. To be His house, to be His dwelling place, His perfect house. Hallelujah, we need to be holy. We need to live the way Christ lived. We need to be pure like He is pure. Wow, ito po yun mga kapatid. Kaya sabi niya sa Matthew 22, dahil hindi sila karapat-dapat, sinabi niya, go sa labas, pumunta kayo sa labas. Kaya nga ito yung Matthew 28:19-20, go all the world, teach disciples. Teach and disciple them. Acts 1:8, sinasabi niya na maging witness ko kayo. Una, sa Jerusalem, pangalawa sa Judea, pangatlo sa Samaria, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At unto the uttermost parts. Kaya nga, dito po maintindihan natin yung invitation na yan. Kung gusto po natin na magkaroon ng tinatawag na royal priesthood, mga kapatid, itong royal priesthood, hindi po ito napapag-aari o may-ari ng isa lamang na institusyon. Diyos ang may takda niyan, Diyos ang nagtayo niyan. Kaya nga po, kailangan po tayo may tamang kasuotan. Kaya nga aking pinangangaral nung kamakailan na sinasabi ng Revelation chapter 16 verse 15, watch, keep garments, para hindi tayo makita ang hubad. Hallelujah! Ingatan ang ating mga garments. Ingatan para hindi tayo makita ang hubad. Hindi tayo makita ang madungis. Hindi tayo makitaan at madidisqualify tayo sa wedding na yun po, sa kasalan na yun. Kasi ang ating Panginoong Yesus ang bridegroom at tayo ang kanyang magiging bride. Now, nasaan ang name tag ng simbahan doon? Wala na. Wala na. Kaya may kita nyo po na ang kaharian ng Diyos ay nasa puso mo, sabi ng Luke 17. Nasa puso mo. At kapag di ka maingat, di ka karapat-dapat as a carrier at representative, you will be disqualified. Dahil wala po yung tinatawag na qualities na nire-required ng Panginoon for you to earn that reward. Hallelujah! Kaya nga, mga kapatid, kung hindi mo may ito mababantayan, kaya nga, sabi ng verse 15 ng Revelation 16, I am coming like a thief. Blessed is the one who stays awake and keep his clothes. Bakit sinabing keep his clothes? Kasi we need Christ to be put on. We need to put on Christ. Sabi ng Colossians 3, we need to put on Christ. Sabi rin ng Romans 11, put on Christ. Kaya may kita nyo po, isuot natin ang Panginoong Yesus so that, why? So that He will not walk about naked and men will not see His shame. Kaya dito may kita po natin na hindi lang po ito puro pagpapalain ako. Matagal ka ng pinagpala. Matagal ka ng pinagpala. Noon pa pinagpala ka na ang hinahanap ng Diyos kung paano kang naging mabuting katiwala sa kanyang pagpapala. A good steward. Kaya nga, sabi ng Ephesians 3:2, this stewardship of grace has been given to me for you. That is it. Na huwag matenga ang pagpapala sa four corners of yourself.
Dahil ang general at golden rule ng Panginoon yan, ay pinagpala ka upang maging pagpapala. At kapag pinutol mo ang cycle na yan, doon nagsisimula na nilalamon ng greed ang tao. Ang greed, sabi ng Colossians 3 verse 5, ay isa sa mga Diyos-Diyosan. Idol. O tingnan nyo po, dami ngayong idolatry na sumasamba sa idolatry. Di lang palang nasa simbahan, kapag di tayo sumunod sa kayo na pinagagawa ng Panginoon at talagang without you knowing, backslider na ang puso mo, sabi ng Proverbs 14:14. Di mo alam, nasa church ka pa rin, pero ang puso mo nakatalikod na. Di mo alam. Logically, di mo namamalayan. Unconsciously, di mo namamalayan. Disqualified ka na pala. Bakit? Si King Saul, natanggal ba siya? Hindi naman ah. Natanggal ba siya bilang king? Hindi. Pero na-disqualified na siya. Without being him to be removed. Kahit di na siya inalis bilang king. Pero na-disqualified na siya. Pinalitan na siya ng Diyos. So, kailangan mo pa bang maalis sa iyong posisyon? Di na kailangan. Pwede kang mawala sa iyong posisyon. Bakit? Kasi without you knowing, ang puso mo nakatalikod sa Diyos. Without you knowing, ang puso mo nakatalikod sa Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, bantayan mo to. Kasi di mo namamalayan na ang iyong buhay ay talaga namang natenga. Natenga. Kaya dito, maintindihan po natin, bakit ko sinasabi ito? Kasi doon sa Revelation chapter 9, verse 7 to 8, we can make ourselves ready or put on. We can make ourselves ready. Pwede tayong mag-ready na. Maghanda ka. Kaya nga si Paul, sinabi niya sa Galatians 4:19, I labor for you. I labor for you, my children, until Christ is formed in you. Until Christ is formed. Akala ko ba by grace ito? Mga kapatid, ang area na yan ay hindi po sa context ng iyong salvation. Sa context ng iyong salvation ay by grace talaga yan. Sa context ng iyong salvation ay talaga namang tatanggapin mo as a gift. Sa context ng righteousness, as a gift, tatanggapin mo lang yun without earning it, without struggling with it. But mga kapatid, when in the context of your reward, in the context yung dapat maging karapat dapat ka, ito yung tinatawag na fine linen na sinasabi, na ito yung sinasabi ng Revelation chapter 19 verse 7 to 8. Yung fine linen na ito ay yung tinatawag na righteous acts of saints. Hindi po to si Christ. Ito po yung mga mananampalataya. Plural po yan, righteous acts of saints. Na ito yung fine linen, na ito yung ating kasuotan, at yung kasuotan na yan ay tinawag na righteous acts. Hallelujah. Ano ito yung righteous acts of saints? Ito yung ugaling langit, na natural na sa iyo yan, na nakikita ng lahat, na nababasa ng lahat. Naging living proof ka of your theology. Naging living proof ka of your doctrine. At nawawala ang insecurity mo. Bakit ka ba pinagbabawalan na makinig sa iba? Mga kapatid, ba't ka pinagbabawalan? Kasi natatakot sila. Saan sila natatakot? Mawala sila sa iyo at mapunta ka kay sa totoong Kristo na nabuhay na mag-uli, na mag-aayos at magsisinop ng buhay mo. Oh, hallelujah. Ganyan ka-insecure yung religion mo na yan. Di mo namamalayan. Bakit sila natatakot na makinig ka sa iba? Kasi kaya sila natatakot dahil walang ibang self-righteous dyan kundi sila, na walang ibang tama kundi sila lang. At yung ibang naririnig mo, hallelujah, ay hindi tama. Nako, ngayon, tanungin kita, mali ba itong sinasabi ko sa'yo? I challenge your status quo now.
Inaalis ba kita kay Kristo Jesus? Inilalayo ba kita sa tunay na buhay na walang iba kundi si Kristo Jesus? O mag-isip ka. Dahil ang akala mo, inilalayo ka sa grupo mo at baka naman ang grupo mo ay yan na yung iyong sinasamba without you knowing. Without you knowing. Kaya mapapansin nyo po ang salitang put on Christ. Dahil ibinabalik ka sa totoong katawan, the body of Christ. Dahil ang totoong katawan is fitted together, growing together, building one another. It's a very down-to-earth na pagkilos ng Diyos. Wala pong pagalingan dito. Dinadala lang kita sa buhay ng Panginoong Hesus. Kaya tinasabi niya sa Colossians 3, put on love. Verse 10 to the following, verse 14, put on love. Romans 13:14, sabi niya, put on the Lord Jesus Christ. At huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang gawa ng inyong mga laman. Gawa ng inyong mga laman. Ano ba ang salitang gawa ng laman? Ang grupo gawa ng tao yan. Ang tawag niyan gawa ng laman. Tao nagtayo niyan, gawa ng laman. May mali ba? Walang mali. Pero kapag di mo napapansing, inilalayo ka na kay Kristo Jesus, yun ang malaki mong bangungot. O baka naman, yung loyalty mo na yan, ay nilagay mo na lang sa tao at sa lugar. Pero, nakatungtong lang si Jesus doon, hindi siya ang final say, hindi siya ang highest authority, hindi siya ang final authority sa buhay mo. Kasi bakit? Sabi mo loyalty. Maraming tao ngayon loyal na sa tao. Pero nasaan ang loyal na maging righteous ang buhay niya? O, okay lang, kahit nakaliko-liko, kahit na ay bako-bako, kahit na hindi gani, ay para na lang ding katulad ng mga Israelita. Moses, bakit mo ba kami dinadala dito? Bakit doon na lang sana kami sa Egypt? Di baling alipin, basta nasunod naman ang aming gusto. Maraming tao ngayon, ganyan hanggang ngayon. Ang thinking, akala nila nasa Diyos pa sila. Akala nila, isip na lang nila ang nasa gawain. Pero ang puso nila nakatalikod na sa totoong buhay at sa totoong Kristo na namatay at nabuhay na mag-uli sa kanila. Kaya yung sinasabi ng put off, sabi ng Ephesians 4:22, put off the old way of life, but be renewed in the spirit of your mind. Ano po ang renewed in the spirit of your mind? The word spirit of your mind means your way. Change your way. Di mo naman kailangan baguhin anak ka ng Diyos. Anak ka na ng Diyos eh. Diyos ang nagbigay sa iyo yun yan eh. Ang problema, anak ka ng Diyos, anong klaseng anak? Ayan ang gusto kong itanong sa'yo. Anong klase kang anak? Kaya nga dito, mapapansin nyo po na you have to put it off. Kailangan pong hubarin mo yan. Yung old way of life na yan. And be renewed in the spirit of your mind. And put on the new nature. Put on the new creation. Put on the new creation. Ano ang new creation? Again, the word new, sabi ng 2 Corinthians 5:17, the word new creation means, the word new means revert, o ibalik, o bumalik. The word creation means original design. Yan ang Greek word niyan, original design. So, those who are in union with Christ, He is a new creation. Anong ibig sabihin niyan? Kung iparaphrase mo, ang nakipag-isa kay Kristo, ibinabalik na siya sa kanyang disenyo na original na imahe ng Diyos. Grabe yan. Kaya yan yung pinapasuot sa iyo ng Panginoon. Yan ang pinapasuot sa iyo ng Panginoon. All that's gone. Pag sinabing all that's gone, hindi po yan all that's gone na wala lang yung pagkababaero mo. Hindi lang yan all that's gone na wala yung pagiging ganito mo.
No, no, no. Ang all that's gone. Ang pinag-uusapan niyan ay naalis na ang pagiging animalistic. Yung pagiging malahayop na ugali. Yan po yan. But the new has come. The word new means yung lifestyle. The new means the way. The new means refresh. Grabe mga kapatid. Kaya dito maintindihan natin na ang ating pong pinaka mataas na mataas na panawagan ay ganyan, isuot yung tamang kasuotan. Otherwise, sabi ng Matthew 25 verse 30, baka ipalabas ka doon at magngangalit ang iyong ngipin. Ayan ang problema. Kasi bakit? Hindi nag-ugma ang karakter. Sa 1 John chapter 3, verse 2 to 4, mga kapatid, sa pagbabalik niya, ang babalikan niya ang mga kamukha niya. Eh paano kung di ka naging kawangis niya? O, tingnan niyo po. Paano kung di bumalik yung spirit na yan? Kasi hindi mo nilakaran yan dito sa lupa. Hindi mo nilakaran at naging unfruitful ka. Sabi niya, the kingdom will be taken away. You cannot inherit the kingdom. Kaya nga, napakahalaga. Sabi ng Matthew 22 verse 14, many are called, but few are chosen. Few are chosen. Ibig sabihin yan, many are called, but few are chosen. The word few are chosen, ang ibig sabihin yan, inalis ka doon sa lugar na kung saan ay nilagay ka sa lugar na isa ka sa itinangi ng Panginoon. Wow! Hallelujah! Grabe yan. Kaya nga, mapapansin nyo po na ang lahat ay needs to be holy. Sabi ng Revelation 20. Lagi talaga pong binabalik ko yan sa inyo. Kasi, mga kapatid, kasi ang mga pari noon, ang mga priest noon, kasi dahil doon sa taas ng Shekinah glory, yung glory na yon, alam natin, sabi ng 2 Thessalonians chapter 1, that the glory reacts so much against sin. Because God is a just God. Sabi ng 2 Peter, hindi siya nagpapakita ng partiality. Di siya magtatangi talaga. At kung hindi niya pinanghinayangan ang mga anghel, di ka rin niya panginayangan. Kung di niya pinanghinayangan ang mga Israelitang sumuway sa kanya, hindi ka rin niya panginayangan. Once na di ka makitaan ng ugaling langit na kaisa ni Kristo, once na hindi ka makitaan ng kaisa na wangis ni Kristo Jesus. Yan po ang baptism na gusto kong makita mo. To be in the presence of God is to be like Christ. Tingnan niyo po, talagang binigay sa atin ng Espiritu ng Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians 2 yan. At binigyan niya tayo ng mind, katulad ng mind niya. Sabi ng 1 Corinthians 2:16. O, sasabihin mo ngayon, ang hirap naman yan. Alam mo kung bakit ka nahihirapan? Kasi di ka umabot. Kasi wala kang pinayagan na mag-break sa iyong will without crushing your spirit. Kaya dito, makikita nyo po, maalala nyo po doon sa Leviticus 16, verse 17, yung mga priest nang pumasok siya doon sa Holy of Holies, ng sobrang taas ng glory ng Diyos. Alam mo, yung mga priest kailangang lumabas. They went back outside to the courtyard. Kasi, ang kapal ng ulap, di sila makapasok. Mga kapatid, sa ating panahon, meron pong tinatawag na perfection. Meron pong tinatawag na perfection, at yung perfection na yan, sabi ng 1 Corinthians,
Sabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 10. But when the perfect comes, look at that. When the perfect comes, the partial will be done away. Ito talagang yung mga pagdadalawang isip. The perfect comes. Alam nyo, kapag ang perfection dumating na, pag ang perfection ay lumutang na, mga kapatid, hallelujah, lahat ng di permanente ay tatapusin niya. Kaya nga, sabi nga, sa verse 13, verse 11, nang ako'y bata pa, when I was a child, I talk like a child, speak like a child, reason like a child. When I became man, you see? When I became man, nang ako'y nag-matured, itinakwil ko na ang asal bata. Sino ang nagtakwil? Yung may katawan. Kaya nga po, ang temporary ay tatapusin niya. When the time na kapag ang panahon ay dumating na, yung perfect time will come. Yung perfect time will come. Yung perfect time na yan, pag once dumating na yan, dumalaw na yan, mga kapatid, you need to do your part talaga. Now, when I was a child, I used to speak like a child, think like a child, reason like a child. Kaya nga, di po tayo nagtayo ng Children's Church. Di tayo nagtatayo ng Children's Church. Kahit itong daily life sharing na to. Gusto ko lang bantayan araw-araw yung ginagawa mo. Kasi hindi lang to pasimba-simba. Hindi lang ito papunta-punta sa church. Paglabas, ganun pa rin. Hanggang kailan kang ganyan? Hanggang kailan kang ganyan? Kaya nga, sabi niya, I did away with childish things when I became man. Oh, kaya nga hindi na ako bata. Yung mga word na ganyan. Kaya hindi Children's Church ang ating tinatayo. Ang itinatayo natin ay kaharian ng Panginoon. Na ikaw ay maging good steward, na ikaw ang kanyang pamamahalaan. Ikaw ang maging tagapamahala niyan. Kaya dito maunawaan mo talaga na you need to prepare yourself. You need to clothe yourself. We need to put on the nature and the lifestyle of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ito yung ating tungkulin. Ito yung ating talagang mataas na dapat lakaran. Kaya nga sinasabi ng Hebrew 11:26, sinabi doon, considering the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. Ito yung nangyari kay Moses. Pinili niya talaga. Hindi niya isinaalang-alang ang kanyang position as prince. Kundi ang isinaalang-alang niya, yung nakahandang reward na pangmatagalang inihanda ng Diyos sa kanya. Kaya hindi niya pinanghihinayangan ang kanyang posisyon sa Egypt. Kasi meron siyang nakita na mas mataas sa riches, na kung saan itong Christ na ito is greater riches than the treasures of Egypt. Ito yung riches of the glory of God. Sabi ng Ephesians 1:18-19. Ito yung riches of the glory of God, for he was looking to the reward. Kaya by faith, he left Egypt, not fearing the wrath of the king. Hindi po siya natakot. Sabi ng iba, si Moses natakot kaya umalis sa Egypt. Si Moses natakot kaya siya ay tumakbo, lumabas, palabas sa Egypt.
Mga kapatid, sabi ng Bible, by faith, he left Egypt, not fearing the wrath. Hindi niya kinatakutan ang galit ng hari. Yung judgment ng hari. Hallelujah! For he endured, has seeing him who is unseen. At tiniis niya yon. Tiniis niya yon as seeing Christ. Seeing Christ. Nakita niya si Christ na hindi nakikita. Wow, nakikita niya yung hindi nakikita. Sabi ng Hebrew 11:26-27. Yan ang ugali ni Moses. Ganyan ang dapat natin na atin pong alagaan. Kaya hindi po tayo performers. Tayo ay doer. Tayo ay example, proof, representative of the new creation. Hallelujah. Anong new creation ito? Ito yung kawangis ka ni Kristo Jesus. Kaya nga, meron pong welcoming doon sa wedding banquet, doon sa Matthew 22, verse 1-14. Meron pong welcoming doon na mga kapatid, kung hindi ka nakasuot ng tamang kasuotan, talaga pong madidisqualified ka. Oh, hallelujah. Kaya sinasabi ng Hebrew 12:15, wag nawa, see to it, na hindi kayo kapusin sa grasya. Dahil sa inyong bitterness, ano ang salitang bitterness? Yan ang matindi. Na marami sa inyo na kurap, marami sa inyo na dungisan. Alam mo bakit? Kasi ang kabalintunaan ng bitterness is love. Puot. Ang kabalintunaan ng puot ay pag-ibig. Gusto ng Diyos makita ang pag-ibig kasi love, true love, cast out fear. Perfect love, cast out fear. Iyan po ang mga katangian. Iyan po ang mga katangian ng Panginoon na ano ang dapat nating gawin. No? Ano ang dapat nating gawin? Kaya sinasabi ng Bible, mga kapatid, sa 2 Peter chapter 1 verse 11, anong sabi dito? Sabi niya rito, therefore, sabi niya rito, for in this way, the entrance in the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you. Pag nandoon tayo sa preparedness, paghanda po tayo, pagkarapat-dapat po tayo, kapag tayo po, mga kapatid, ay atin pong nalakaran yan, atin pong doon sa kanyang invitation na to, doon sa kanyang wedding banquet na yan, na tayo po iniimbitahan. Mga kapatid, pag inimbitahan ka doon, hallelujah, ang lahat po ay iniimbitahan at tiyakin natin na hindi po tayo mawaglit sa okasyon na yon. Huwag po tayong mawala sa okasyon na yon. At talagang magdamit ka sa okasyon, dress in that occasion well. Meron tinatawag na dress for occasion Meron sinasabing dress for occasion. Kaya nga ang Panginoon bilang isa sa mga pinagpala niya at merong katulad ng isipan niya. Kaya nga sabi nga sa 2 Peter chapter 1 verse 8. Tingnan niyo po, ikumpara niyo po ito. Sa 2 Peter chapter 1 verse 8 and 2 Peter chapter 1 verse 10. Sabi doon, for if these things are yours and abound. Ano ba itong if these things? The word if. Ito yung nakasulat. Ito yung nakasulat doon sa 2 Peter chapter 1 verse 5-7. Basahin ko sa inyo. Ang sabi doon, sa verse 5-7, now for this very reason, also applying all diligence,
In your faith, supply moral excellence or virtue. And in your moral excellence, knowledge. And in your knowledge, self-control. And in your self-control, perseverance. And in your perseverance, godliness. And in your godliness, brotherly kindness. Doon lang maglulutang ang kapatirang totoo. Pero bago lumutang ang kapatirang totoo, andoon may dadaanan ka. Knowledge ay moral excellence, knowledge, self-control, perseverance, godliness, and then godliness sa kanalang lulutang ang totoong pagkakapatiran. Yan po yun. And brotherly kindness, sa kanalang ang salitang love. Yan po yung 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7. At sabi sa verse 8, for if these qualities, may if na naman, for if these qualities are yours and are increasing, they render you neither useless nor unfruitful in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. Kapag itong qualities na to, itong kalidad na ito, ay nasa sa iyo, at ito'y palago ng palanggo, hindi ka iiwan ng hubad niyan, hindi ka hahayaang useless niyan, hindi ka hahayaang baog niyan, hindi ka hahayaang walang bunga niyan, bagkos magkakabunga ka, bagkos pakipakinabang ka sa totoong karunungan na meron o kaalaman na meron ang Panginoong Hesus. Verse 9, for he who lacks these qualities is blind or short-sighted, having forgotten his purification from his former sins. O, asaan na ngayon yung dati mong experience sa Diyos dyan? May experience ka sa Diyos, pero napurnada, nasunog, nakita mo ngayon dahil sa wala kang qualities, kaya wala po yung salitang bungang nananatili. Kaya nga, ang magbunga ay isang bagay, sabi ng John 15. But fruit that remain is another thing. That you should bear fruit, and your fruit remain. Sabi ng John 15. Makikita po natin, mayroong isang area fruitful, naging fruit, nag-fruit ka, nagbunga ka once. At nagbunga ka second time. Nagbunga ka o baka third time. Pero nasaan ang fruit that remain? Alam mo kung bakit nawala ang fruit that remain? Because nawala ang qualities. Nawala ang qualities. Kaya sinasabi ng verse 8, for if these qualities are yours. At sabi sa verse 10, therefore, brethren, be all the more, therefore, brethren, diligent to make certain about his calling and will never stumble. Hallelujah! About your calling sure, about your election sure, choosing you for as long as you practice. Merong salitang practice. Merong salitang practice. As long as you practice these things, be all the more diligent. For as long as you practice these things, di ka matitisod, di ka mawawala. Bagkos, sabi sa verse 11, ito yung paraphrase ng Matthew 6:33, na seek ye first the kingdom. Ang sabi dito, for in this way, kapag tayo magpupursige, for in this way, the entrance into the eternal kingdom
of our Lord Jesus Christ, of our Lord, hallelujah, of our Lord and Savior, wow, and Savior Jesus Christ. Mga kapatid, sabi niya, will be abundantly supplied to you. Oh, hallelujah. Grabe to. Di talaga tayo pagkukulangin. Pag naitama talaga at meron tayong qualities na hinahanap ng Diyos sa atin. Oh, glory to you, Jesus. Oh, hallelujah. The Lord bless you, kapatid. Huwag kang mawala sa mga magulang mo. Kasi yan ang unang utos na may kalakip na pangako. Ang unang pangako, giginhawa ka. Pangalawang pangako, lalawig ang buhay mo dito sa lupa. Kaya sinasabi ng Bible kay Solomon, my son. Sinabi ng Diyos yan sa pamagitan ni Solomon. Sinabi niya kay Solomon, my son. Sa Proverbs chapter 2, my son, hallelujah. Bantayan mo ang aking mga sinasabi. Bantayan mo ang aking mga salita. Hallelujah. Bantayan mo ang aking mga pangungusap. Sapagkat dyan, titino ang buhay mo. Dyan, sasagana ang buhay mo. Bantayan mo ang aking mga binabanggit. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, yes, Lord. Pagpalain mo ang aking mga kapatid sa mga inabot ng mensahe nito. Katagpuin mo sila, Panginoon. Katagpuin mo, Lord. Hallelujah. Pagkat ikaw ang aming kasapatan. Ikaw ang aming katiyakan. O Lord, in the name of Jesus. Oh, I bless you, kapatid, in the name of Jesus. Right now, in the name of Jesus, be blessed. Oh, the Lord blessed you with that such qualities, and be all the more. Sabi niya sa Proverbs 2, my son, if you endure, if you receive my words, and treasure my commandments within you, and you incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding. Yes, if you cry out for discernment and lift up your voice for understanding. Sabi niya, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Verse 6, for the Lord gives wisdom. For the Lord gives wisdom. From His mouth come knowledge and understanding. In the name of Jesus, pagpalain ka ng Diyos upang maging pagpapala ka sa bansang Pilipinas. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen at amen.